Ika-22 kabanata. At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila sa mga talinghaga, na sinasabi, tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki, at sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan. At sila'y ayaw magsidalo. Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, inihanda ko na ang aking piging. Pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba. At ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. Magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Datapwat hindi nila pinansin at sila'y nagsiayon sa kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal. At hinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin, at sila'y dinuwahagi, at pinagpapatay. Datapwat ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang mga hukbo. At pinuksa ang mga mamamatay taong yaon, at sinunog ang kanilang bayan. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanyang mga alipin, nahahanda ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsiparoon nga kayo sa mga likuang lansangan, at anyayahin ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong mga sumpungan. At nagsilabas ang mga aliping yaon sa mga lansangan, at kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpungan. Masasama at mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang kasalan. Datapwat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin, ay do'y nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y naumid. Nang magkagayoy sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya, at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. Nang magkagayoy nagsialis ang mga Fariseyo, at nangagsangunian sila, kung paano kayang mahuhuli nila siya sa kanyang pananalita. At sinugon nila sa kanya ang kanilang mga alagad, nakasama ng mga Herodiano, na nagsisipagsabi, Guro, nalalaman naming ikaw ay totoo, at itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos, at hindi ka nangingimi kanino man, sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa akala mo? Matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Datapwat na pagkikilala ni Jesus ang kanilang kasamaan, at sinabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutokso? Kayong mga mapagpaimbabaw, ipakita ninyo sa akin ang salaping pangbuwis. At dinala nila sa kanya ang 1 denaryo. At sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nasusulat? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. At pagkarinig nila nito, ay nagsipanggilalas sila, at siya'y iniwan at nagsiyaon. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Saduseyo, na nangagsasabing walang pagkabuhay na mag-uli. At siya'y kanilang tinanong na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-asawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya, at magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. Nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki, at nag-asawa ang panganay at namatay, at sapagkat hindi siya nagkaanak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Gayon din naman ang nangyari sa pangalawa, at sa pangatlo hanggang sa 7. At sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa pagkabuhay ngang muli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Sapagkat siya'y naging asawa nilang lahat. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mga aasawa, ni mga papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Datapwat tungkol sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, hindi ba ganinyo nabasa ang sinalita sa inyo ng Diyos, na nagsasabi, ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob? Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. At nang marinig ito ng karamihan, ay nangagtaka sa kanyang aral. Datapwat nang marinig ng mga Fariseyo na kanyang napatahimik ang mga Saduseyo, ay nangagkatipon sila. At isa sa kanila, na tagapagtanggol ng kautusan, ay tinanong siya ng isang tanong, upang siya'y tuksuhin. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, libigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, libigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili.
Sa 2 utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan, at ang mga propeta. Habang nagkakatipon nga ang mga Fariseo, ay tinanong sila ni Jesus ng isang tanong, na sinasabi, "Ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Kanino bagang anak siya?" Sinabi nila sa kanya, "Kay David." Sinabi niya sa kanila, "Kung gayoy bakit tinatawag siya ni David na Panginoon?" Sa Espiritu na nagsasabi, "Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa." Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paanong siya'y kanyang anak? At wala sino mang nakasagot sa kanya ng isang salita. Ni wala sino mang nangahasbuhat sa araw na yaon na tumanong pa sa kanya ng anumang mga tanong.